Napagod ka na bang lagi kang habol ng habol? Paano kung baliktarin natin ang laro? Paano kung this time ikaw ang nagpapahabol at mas lalo pa siyang mapalapit sa'yo? Sa modernong pakikipag-date, maraming lalaki ang naiiwan sa ere. Alam mo yung feeling na parang ikaw lagi ang nag-e-effort? Ikaw ang unang nagme-message, ikaw ang nagyayaya. Pero siya busy daw, hindi daw sure. O kaya ghosting na lang bigla. At ang masakit kahit gaano ka pa ka-consistent, kahit gaano mo pa siya pinaparamdam na mahalaga siya, mas lalong nawawala ang interest niya. Bakit nga ganon? Simple lang. Kasi sa dynamics ng attraction, kung sino ang mas nangangailangan, siya ang mas nawawala ng power. At kung lagi kang available, predictable at present, nawawala ang mystery, nawawala ang excitement, nawawala ang thrill. So ang problema ng karamihan sa mga lalaki ngayon, nagpapakabait, nagpapaka-consistent, pero sa dulo, sila rin ang hindi pinipili. Now let's dig deeper. Hindi ba't nakakainis isipin na kapag ikaw ang laging available, mas lalong hindi ka pinapahalagahan? Nag-reply ka agad, sinsin. Nagplano ka ng date, let's see ang sagot. Nagpakita ka ng care, pero parang wala lang sa kanya. At habang siya ay tila busy at di ka priority, ikaw naman ay nagwo-worry. Nagtatanong, ano bang kulang? May mali ba sa akin? Ang totoo, wala kang mali sa pagkatao mo, pero mali ang approach mo. Because in dating, value is perceived, not just declared. Ang value mo ay mas nararamdaman ng babae kapag nararamdaman niyang hindi ka basta-basta. Kapag nararamdaman niyang hindi mo siya kailangan, pero gusto mo lang siya. Kapag nakikita niyang ikaw ay may sariling mundo, sariling direksyon, at hindi mo siya ginagawang sentro ng buhay mo, dito napapasok ang isang powerful na technique na ginagamit ng mga lalaki na gustong maging in-demand, reverse psychology sa dating. Ito ang art ng pagpapahabol. Sa parang hindi obvious. Ito yung strategy kung saan hindi mo hayagang hinihiling ang attention niya, pero indirectly ikaw ang napapansin. Ikaw ang iniisip, ikaw ang gusto niyang lapitan. Paano to gumagana? Tuniwan, hindi mo siya palaging kinokontrol o kinokorner. Hindi mo siya kinukulit. Hindi mo siya pinipilit. Kasi alam mong ang tunay na halaga mo, kusa niyang makikita. Kung hindi ka desperate, nagbibigay ka ng space. Hinahayaan mong siya ang mag-initiate paminsan. Hindi mo siya sinasakal. At kapag hindi siya nagparamdam, hindi ka reactive. Calm ka lang, chill, may sariling buhay. Through basic, ikaw ang laging may purpose. Kapag nararamdaman niyang hindi mo siya hinahabol, pero consistent ka sa pagiging maayos, responsible, focused, mas lalo siyang mapapaisip, bakit siya ganun? Bakit parang mas okay siya kaysa sa mga lalaki na laging available pero boring? At diyan nagsisimula ang psychological effect. Ang babae ay mas nainganyo sa isang lalaking hindi nagpapapressure, pero may mysterious charm. Bakit effective ang reverse psychology? Yun, karamihan sa babae ay sanay na hinahabol. So kapag naramdaman niyang hindi mo siya hinahabol, may part sa utak niya na biglang na-challenge. At hindi lang challenge, nagkakaroon ng curiosity. Anong meron sa kanya? 2. Ang utak ng tao ay programmed na gustuhin ang mga bagay na hindi madaling makuha. Ito ang scarcity effect. Mas mahalaga ang isang bagay kapag hindi ito madaling makuha. Kaya kung laging andyan ka, wala ng thrill. Pero kapag ikaw ay kalmado, tahimik, at hindi naghabol, nagkakaroon ng pulang presence mo. Generuho, ang babae ay madalas ma-attract sa lalaki na may independence. Hindi needy, hindi desperate, hindi attached agad. Yung may sariling goals, sariling buhay, sariling mission. Kaya sa bawat pagkakataon na hindi mo siya agad pinapansin, hindi mo siya kinokontrol, hindi mo siya inaasikaso ng sobra, mas lalo siyang nagkakaroon ng urge na hanapin ka. Example 1, texting. Ikaw, hey, may napansin lang ako sa sinabi mo kahapon. Interesting kausap ka. Pero busy rin ako sa work ngayon. Next time ulit tayo mag-catch up. Boom, hindi ka naghabol. Pero nagpakita ka ng interest na may boundaries. Example 2, date planning. Instead na tanungin mo kung kailan siya available, sabihin mo, meron akong interesting place na pupuntahan this Friday. Kung available ka, sumama ka. Kung hindi, I'll go anyway.
You're not waiting for her validation. You're moving with or without her. That's attractive, ayon sa mga psychological studies. Intermittent reinforcement. Ang isa sa pinaka-effective na paraan para magkaroon ng emotional attachment. Ibig sabihin, hindi mo siya palaging pinapansin pero paminsan, nagbibigay ka ng effort. May mystery, may unpredictability. At dahil dito, mas lumalalim ang connection. Challenging relationships create more emotional investment. Kapag pinapahabol ka, mas lumalaban siya para sa attention mo. Dahil parang may konting risk na baka mawala ka. Marami sa mga kilalang dating coaches, psychology experts, at behavioral scientists ang nagsasabing, the one who cares less controls the relationship. Pero hindi ito ibig sabihin na wala kang pakialam. Ang tunay na ibig sabihin ay, hindi ka dependent sa approval niya. At dahil dyan, mas pinapahalagahan ka niya. Akala niya ikaw ang magkakandara pa, pero baligtad ang nangyari. Gusto mo bang malaman kung paano mo siya mapapahabol nang hindi ka mukhang nangihis? Paano mo ito ia-apply sa totoong buhay nang hindi ka nagmumukhang naglalaro lang? Dahil let's be honest, hindi sapat ang pa-cool or pa-busy lang. Kung wala sa loob, babalik ka rin sa pagiging habol ng habol. At kung hindi mo rin kayang i-handle emotionally ang strategy, baka ikaw pa rin ang masaktan. Ito ang problema ng karamihan. Gusto nilang magpahabol pero hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Gusto nilang maging confident, pero sa loob-loob nila, insecure pa rin sila. Kaya sa part na ito, ituturo ko ang practical, step-by-step strategy kung paano ka magiging confident, calm, and effortlessly attractive without chasing. Now imagine this. Nag-message ka sa kanya, hindi siya nag-reply. Ang una mong instinct, mag-double text. Pero alam mong hindi mo dapat gawin. Kaya pinigilan mo sarili mo. Sa loob-loob mo, nagtatalo ang dalawang boses. Text mo na, baka busy lang siya. Huwag kang maghabol. May halaga ka. Ilang beses mo na bang naramdaman yan? Yung tipong gusto mong magpahabol. Pero nauuna pa rin yung emotions mo. Hindi mas maraming lalaki ang bumibigay. Bumabalik sa pagiging nice guy na wala namang inaabot sa huli. Pero ito ang katotohanan. Kapag hindi mo natiis ang pressure na maghabol, hindi mo mabibigay sa babae ang espasyo para siya naman ang mag-invest. Emotionally, kapag hindi mo siya kayang tiisin, hindi ka niya mamimiss. Ngayon, i-breakdown natin ang actionable guide kung paano magpahabol sa babae sa pinaka-authentic, confident at malakas ang impact na paraan. Step 1. Establish early boundaries. Kapag nagsisimula pa lang kayong magkausap, agad mong iset ang tone ng dynamics ninyong dalawa. Example message. Masaya kang kausap, pero gusto kong malaman muna kung tunay kang interesado. Ayoko kasi ng sayang na oras. Simple, direct, at nagpapakita na hindi ka desperate. Ito ay subtle reverse psychology. Pinaparamdam mong willing kang lumayo kung wala siyang seryosong intention. Step 2. Limit attention early on. Hindi mo kailangan siyang kausapin 24/7. Hindi mo rin kailangang palaging available. Kapag masyado kang present, nawawala ang longing at mystery. Sa unang mga araw, limitahan ng frequency ng messages, length ng conversation, bilis ng reply. Gawin mo itong natural, hindi fake. Gamitin mo ang tunay mong schedule, tunay mong routine. At huwag mong i-prioritize agad ang babae. Attraction is built when she sees you have a life outside of her. Step 3. Be high value through purpose. Hindi lang pa-cool kundi purpose-driven. Ang lalaking may direksyon ay mas kaakit-akit kaysa lalaking puro chat. Habang siya ay naka-TikTok at nag-aabang ng reply mo, ikaw naman ay busy sa career development, passion projects, health at fitness goals, side hustles. Kapag nagkukuwento ka, hindi puro siya ang topic, kundi ikinukwento mo ang mga ginagawa mo, mga pinapanday mong future plans. Ito ang nagbibigay sa iyo ng emotional independence at sa kanya, emotional curiosity. Step 4. Pull back when she's too comfortable. Kapag napansin mong siya ay medyo nagiging kampante, nagre-reply pero hindi na excited, nagpaparamdam pero hindi na ganun ka-invested, pull back. Huwag ka magreklamo. Huwag mo rin siyang i-confront.
Just slow down. From 2 messages a day, gawin mong 1. From araw-araw kayong magkausap, gawin mong 3 times a week. From ikaw ang laging may time, magbisi ka. Makikita mo ang magic neto. Kapag nawala ka ng kaunti, siya ang babalik. Step 5. Reward. Her effort but not too much. Kapag siya ang nag-initiate, kapag siya ang nagpakita ng interest, appreciate mo siya, pero huwag mong ibigay agad ang buong puso mo. Halimbawa, nag-chat siya ng namimiss kita. Sabihin mo, ganun, gusto ko marinig yan ng paulit-ulit bago ako maniwala. Teasing, playful, confident, hindi ka agad bumigay pero hindi ka rin cold. Ito ang secret sa matatag na connection. You reward her investment, not just her presence. Ayon sa psychological research, ang reactance theory ay nagsasabing kapag nararamdaman ng isang tao na nawawala ang kalayaan, linga sa isang bagay, attention mo. Nagkakaroon siya ng stronger desire to regain it. Ibig sabihin, kapag hindi ka available all the time, mas pinapahalagahan ka. At ayon sa isa pang study sa emotional chasing, people tend to develop deeper emotional attachments with those they need to earn affection from. This is the psychology behind value-based attraction. Kung gusto mong magkaroon ng deeper connection, kailangan niyang makita na hindi ka madali, may standard ka, may disiplina ka sa emosyon, at sa bawat pagkakataong ikaw ang nagpapahabol. Mas lalo siyang nai-invest, mas lumalalim ang emotional bond. Ngayong alam mo na kung paano gumamit ng reverse psychology sa mature, non-manipulative at authentic na paraan, meron akong tanong. Handa ka na bang i-apply ito? Kung oo, eto ang steps mo ngayon. Comment ang salitang I chase no one sa baba bilang declaration ng bagong dating mindset mo. Share ang video na to sa kakilala mong palaging habol ng habol. At syempre, mag-subscribe sa channel na to dahil marami pa tayong powerful dating psychology strategies na ilalabas para hindi ka na kailanman mamalimos ng atensyon. Kung gusto mong ikaw ang hanapin, hindi ikaw ang naghahanap, magsimula ka sa pagiging lalaki na may disiplina, may direksyon, at may dignidad. At ang babae, siya na mismo ang maghahabol.